Po yung ating inisis, sinabon, binanlawan, pinatuyo. Ito na po yun. No? Nagawa natin noong apetsa 14 ng Disyembre. So, ayan na po. No? Tinetesting natin, ibinababad natin. Baka meron pong lag natin dito na IC. Ayan. So, ito parang lang ho, pagkakapa-kapa. Ayan. So, ganun po tayo mag-test. No? Ibababad natin. No? Lagyan natin ng power at nakakabit sa system, na-detect naman, nakita naman yung serial number. Ito yung serial number. Ayan. So far, so good. So mag-aantay lang po tayo or tetest lang po natin ng ilang oras at titingnan natin kung alin dyan ang umiinit. No? Dahil nga po, ito po ay pinagkahuyan natin. So yung mga piyesa, ibinalik lang natin yung mga dating piyesa. Ayan, tulad nun pala, no? Hindi pala talaga hindi pala nakahinang maigi. Okay, so yan, nakita natin yung ating pinalitan. So, hindi nakahinang. Okay. So, dito po, no, tayo po ay maghihinang na ng mga nawawalang piyesa. So, maglalagay na rin tayo ng socket, no? IC socket. Ayan. Ayusin lang natin. So, ito po yung gawaan ko dito, no, sa mahanging lugar dito lang sa gilid ng building. So, kailangan po kasi natin, no, kapag naghihinang po tayo ng LED. Kasi doon po sa ating opisina, kung naghihinang po tayo, ay nalalanghap natin yung usok ng LED at alam naman po natin na yung LED ay isang heavy metal. So okay na po tayo, no? Nailagay na po natin yung mga IC socket. So magte-test po tayo. So ipe-prepare lang po muna natin yung transformer. So okay po, no? At ikakabit lang natin yung supply, no? Ang supply pala nito ay 24 volts AC, kaya may transformer. I-step down po natin yung 220. So 24 volts po yung output ng ating transformer. So ayan na po, bago nga pala natin i-power up, syempre ilagay muna natin po yung mga IC. So integrated circuits po. Kaya mas mainam po na may socket, kasi po ipapatong na lang natin yung mga IC, hindi na natin kailangang hihinang kasi nga po mayroon na siyang socket. So yan po, no, importante na mailagay natin lahat yung IC. Kagaya nito, yung read-only memory po. Ito po, dito po nakalagay yung program. So ayan po, no, may nabaliko tayong pa. So kailangan nating ilapat na mabuti yung mga para kumapit mo doon sa IC socket. So yun nga po, no, sinisipat pa natin kung talagang naglapat para sigurado po tayo na walang problema. So yung panghuling IC, ayan. So tayo po ay magte-test na, ikakabit na po natin yung power. So ipapower na po natin. Maalala nyo po, ito po yung hinugasan natin, no? Inis hinugasan. Yan yung ating mga jumper. Kikita nyo yung itim at saka yung jumper natin ng fuse. So ayan, ito po yung hinugasan natin na board noong ipinos ko sa aking rails. So ayan, nagpalit po tayo ng mga IC. Ayan. So magte-test po tayo at ikakabit na po natin yung power galing sa transformer. Ayan. So ito na po, no, at isasaksak natin. Makikita natin na iilaw yung unang LED na yan. Yan po pagka nagkaroon ng power at saka yung gitna. Okay. So ito po, ano, isasaksak po natin yung transformer. Yan, yung itinuturo ko po, dapat umilaw yan at maganda po yung configuration. Ayan po, umilaw na. So, maganda naman yung configuration. Susunod po yung gitna. At pag yan po ang umilaw, ayan po, umilaw na, masasabi ko na successful yung ating pag-restore dito sa napakamahal na board or controller.
So ito po ay nagko-cost ng basta mahal po tong controller na ito. So ayan, ay power up na natin at uobserbahan po natin. I-connect po natin doon sa system. Titingnan po natin kung ma-detect siya or hindi. Dahil kung hindi po ma-detect, may kunting problema pa po yan. Guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo na inis-is natin, sinabon, hinugasan, at pinatoyo. So, kung makikita nyo, yung configuration niya ay okay na po, no? Ayan. So, kompleto. Maganda yung configuration. Pero kanina, nagkaroon po tayo ng problema, no? Naghang, no? Naghang yung controller. Akala ko nga, hindi ko siya mabubuhay or hindi ko siya maibalik sa dating configuration nung program niya. Ang naging sakit lang po itong luma na ikinabit ko. Ito po yung tinatawag na programmable CMOS. Ano po? So, pinalitan natin, galing din sa mga ibang board at bumalik, no? Bumalik po yung configuration niya. So, maganda na. So far, nade-detect na po siya ng system at luludan na natin mamaya ng program. So, pinower up lang natin at obserbahan natin. So, nagpalit po tayo ng mga IC at yun nga, nilagyan natin ng socket. Mabuti na lamang po at socket po, may socket po itong CMOS, no, programmable CMOS. At kung hindi may socket, malamang pahirapan na po naman po ako na magbaklas ng IC. So, ang kainaman lang po ng mayroong IC socket, kasi kung yung mismong IC ang may problema, madali lang po siyang bunutin. So, ito na yung serial number 188405 at ipapakita ko sa inyo yung jumper natin sa likod. Ayan yung inis-is natin yung kahapon na ating upload na reels or video na upload natin sa reels. Ito po yun, ano? Ito po yun. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kompleto na siya. Okay? Salamat sa Panginoon at meron naman po tayong nagawa na isang controller. Napakamahal na controller. So, kulang na lang papupulo tayo. Ayan, ito. Lagyan natin ng tornilyo or pwedeng i-rebit na lang po, no? So, kasi nagpalit tayo yan ng regulator. Yan po ay 7805. I mean, it means 5 volts regulator. So, yan po, no? At salamat po muli sa mga nanonood sa aking mga videos. So, yung inis-is natin, ulitin ko lang. Yung inis-is natin, sinabon na controller. Ayan, buhay na po. Naibalik na natin sa dati niyang status. Ayan, ang ganda ng configuration ng ilaw niya. Ayan. Okay, ayun, oh. Yan, nagbiblink yung gitna. Ayan. Okay. So, salamat po muli. God bless everyone. Baboom!